Nasa linya natin, mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Congresswoman Igan to. Magandang umaga. Musta na po? Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Okay naman ako. Maraming Okay salamat. naman, although matrabaho. Oo nga. At gusto ko lang ano yung reaksyon ninyo dahil una, dati kayong senador. Pangalawa, inaresto ka rin sa Senado. As an observer po, anong nakita nyo rito sa Senado nitong nagdaang mga araw? Pero syempre nalulungkot po tayo at nababahala po tayo na may mga ganyan na mga pangyayari sa Senado. Hindi ho dapat nangyayari yan sa Senado. Nagkakagulo, may nag-warning shots, meron mga heavy firearms, mga ganyan. At yun pa, yung pagtakas nung isang subject ng warrant of arrest. So kaya marami hong nabahala dyan, maraming nadismaya, marami rin nagagalit na kung bakit ay may ganyan na mga pangyayari na hindi dapat nangyayari. Oho. Ito ba may epekto sa articles of impeachment na nasa Senado na po? Wala naman po. Wala. Kasi nga po, kagaya nung nasabi mo, Igan, ay yung pag-impeach ng House of Representatives tapos na. Opo. Overwhelming yung vote, 257. So, ang pinahandaan ho namin ngayon ay yung paglilitis na, yung trial. Oho. So, the ball is now sa Senate. And kami rin, meron pa ho kaming trabaho kasi kami nga ho ang mag-prosecute. Kami yung magkukumbinsi, dapat makumbinsi namin yung at least 2/3 ng mga senador Opo. na dapat i-convict yung impeached official. So Opo. yung mga pangyayari po, sa tingin namin, hindi naman ito makakaapekto, lalo nang meron namang pronouncement yung bagong Senate President na magko-convene talaga ang Senado as an impeachment court. Pero ang susunod na tanong ay matutuloy ba talaga yung paglilitis, matutuloy ba talaga yung trial. Sana nga po, dahil nga po wala naman pong option ang Senado na ipagliban Opo. ang trial. Oho. Pero under his leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, nakita natin paano na proteksyonan si Senator De La Rosa. Nakaalyado po ni VP Sara Duterte. Hindi kayo nangangamba na as presiding officer ng impeachment court na may mangyaring hindi maganda. Ayaw muna naming i-prejudge Pangunahan, yung okay. bagong Senate President. Mahirap po magsalita, lalo na katulad ko na member po ako, parte Yes. po ako ng Prosecution. panel of prosecutors. So ayaw ko naman po na magkaroon ng hindi magandang reaksyon galing sa Senado. Gagawa lamang ng mga magiging statements ng kung sino man ng mga members of the prosecution panel. So gusto rin ho naming maging maingat kasi at the end of the day, sila po yung mga huwes, sila po yung papasya kung iko-convict ba o hindi yung impeached official. So kailangan din siguro namin maging maingat sa mga nagiging mga public statements namin because it might adversely affect the chances of successful prosecution. Okay. Pero doon sa punto na merong mga move to dismiss itong impeachment trial o harangin, pwede ho ba yun na mangyari? But within the realm of possibility, anything can happen. Any issue can be raised. Pero sa amin po, on the part of the prosecution panel, ay wala naman po kaming nakikita na magiging mabigat na dahilan para i-block talaga yung trial. Okay. Kasi wala nga ho silang choice. Kailangan litisin. At pag sinabing litisin, ito ay ang pinaka-sentro ay yung pagpapakita ng mga ebidensya. Okay. At yun nga po ang magiging trabaho ng prosecution panel. Okay. At magiging trabaho naman ng mga senador bilang senator judges sa impeachment court ay i-weigh, i-scrutinize, i-evaluate yung evidence at magkaroon ng kapasyahan kung guilty ba or not yung impeached official. Okay. Gusto ko lang mas laliman itong pagtatanong ko sa inyo dahil naging Justice Secretary kayo.
naging bahagi kayo ng Commission on Human Rights, senador at congresswoman ngayon. Gusto ko, itong kasing sa part naman ng gobyerno, kagaya ng PNP, alam na namin kung nasaan si Bato sa ombudsman. Kakasuhan na namin itong ganitong senador, di ba dapat to sa ganitong issue may surprise element of surprise tayo kasi parang nabibigyan natin ng signal na mapaghandaan ng aksyon ng gobyerno. Yun na nga po sana mga naging discerning din, sana mga naging maingat at sana ay talagang naiisip ang mga iba't ibang mga sitwasyon o iba't ibang mga scenarios and be ready for it. Oo. So yung pag-a-announce prematurely ay nagbibigay talaga yan ng pagkakataon doon sa tinutugis nila. Kasi remember, ilan pa nga ho yung mga tinutugis ng gobyerno. Ilan ho yung mga high-profile fugitive from justice Opo. na mga hindi pa rin hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Hindi lang po yan si Senator Bato, yung sa kanyang charges sa ICC, Yes. Crimes Against Humanity. Kundi nandyan din po yung dating Director General ng Bucor, si Oo. Bantag. And then nandyan din po si Atong Ang. Yes. Di ho ba mga high-profile fugitives from justice po ito? Oo. Pero hanggang ngayon wala ho tayong naririnig. Ano na ho ba yung mga status nung paghahanap sa kanila? And I think the executive department must have a serious rethinking and re-strategizing on how to address these matters. Kasi hindi ho maganda ito Oo. sa rule of law na nalulusutan. Ang dali-dali nilang manghuli ng mga ordinaryo na mga akusado. Pero yung mga high profile, bakit nagkakaganyan? Ano na po ang nangyari sa intelligence sa sectors nila? Di ho ba? Oo. So, hindi ho magandang nag-imahe ito sa executive department na ganyan ang nagiging record nila when it comes to going after high-profile and powerful individuals who are accused of serious crimes. Opo. Nung kayo po ay na-serve ng warrant of arrest, hindi nyo naisip magtago o tumakas ng Senado? Never po, Igan, never. Hindi wala kasi ho, unang-una iniisip ko, inosente po ako. So I'm very much willing and I was very much ready to clear my name. I was really praying for it always. Dahil nga wala naman akong kasalanan, gawa-gawa ho yung mga kaso na yun. Yes. So taas na po akong humarap sa hustisya. At nakamit ko nga ho in the end yung hustisya dahil I was cleared in all of those charges. Dapat ho ganyan ng mga attitude ng mga tinutugis, di ho ba? Kung wala silang kasalanan, wala silang tinatago, wag dapat silang matakot na humarap sa batas. Kailangan nagtitiwala tayo sa batas. Kasi it is only within the legal and judicial system or justice system that an innocent person can clear his name. Kung inosente ka, kung sa tingin mo inosente ka, paniniwala mo inosente ka, hindi mo naman makiklear ang pangalan mo kung magtago ka. Walang ibang paraan. Not as a fugitive from justice. Okay. At sa puntong ito, huli na po, naniniwala ho ba kayo na kailangan pa ng local courts na Hindi warrant po. Hindi po. Malinaw po yan sa Republic Act 9851 na nasa estado po yan, discretion po yan ng estado kung isusurrender ang isang subject ng investigasyon o prosecution by an international tribunal. At yun na nga po yung ICC. Wala pong nakasaad doon na dapat ay kumuha na muna ng warrant of arrest din dito sa domestic from any domestic court. So lalo lang bumibigat ang kaso ni Senator De La Rosa habang nagtatago siya dito sa warrant of arrest na ito. Opo. He's now technically and legally a fugitive from justice. So pwede na ho siya talagang hulihin on the basis of that warrant of arrest. Kaya nga ho ganun ang naging behavior niya. Nagtago muna siya for 6 months? 6 months. And then nagpakita para lang Bumoto. isama yung kanyang boto sa pagpalit ng liderato sa Senado. And then nagkakandara pa siya na tumatakbo
dun sa mga humuhuli sa kanya na NBI team. And then nung nagkakagulo na on the third day, ay yung mga warning shots na yan ay tumakas siya uli. So ano ho ba bang pwede nating itawag sa kanya kundi fugitive from justice? Okay. Senador, ingat po kayo. Handa na kayo sa Senado. Good luck po sa inyong magiging papel doon. Maraming salamat, Igan, at sa mga nanonood sa inyo. Have a good day. Yan po ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Member po siya ng House Prosecution Panel. At kaya minarapan natin makausap kasi talagang punong-puno po yung... Hilingan, walang Pinoy.